So, hi guys! For this video, our topic is about paano makasali sa purpose or paano mapabilang sa purpose, paano makapasok sa purpose. So, today, issue ko sa inyo yung aking purpose journey dahil ako po ay isang purpose na at meron dalawang anak. So, ako po ay isang beneficiary na ng purpose. So, yung anak ko is dalawa and yung panganay is 5 years old at saka 1 year old. So, as you can see, maaga akong napabilang sa purpose. So, anong dahilan or anong basihan nila upang ikaw ay mapabilang or makasali sa purpose? So, ako po ay seat 14. So, i-share ko sa inyo yung mga na-experience ko na, dahilan kung bakit ako napasali ng maaga sa seat 14. So, first, kailangan lang natin merong sariling pamilya. Yes. Kahit hindi kasal, pwede yan, legit yan, and tinatanggap yan. Mapabilang ka sa purpose member. So, yung mapabilang sa purpose member, hindi kailangan na kasal, okay? Kahit live-in, pwede, or kahit single mom, pwede. So, and next, after meron kang pamilya, kailangan din meron kang anak. Yes, so, mas madali kang makapasok or mapabilang pag meron kang anak. And number 3, dapat ikaw po ay merong sariling bahay. Napakahalaga nang meron kang sariling bahay. Dahil matawag yan na meron kang pamilya pag meron kang sariling bahay. So, dapat meron kang sariling bahay. So, sa bahay naman, hindi naman kailangan na yung bahay mo maliit, okay? Maliit man yan or malaki, pwede rin mapabilang ka sa purpose as long as meron kang bahay. So, next naman is yung census survey. So, dapat na-survey ka sa national. Ito yung census survey. So, pag meron ka nito, and then, yes, pag meron ka nito, and then, meron na talaga kang household number. Yan yung pinaka-importante. Kay yung household number, so it means meron ka ng pamilya, and then meron ka ng anak, and meron ka ng sariling bahay. So, sa household survey na yan, kahit malaki pa yung income nyo both side, or yung asawa mo, yung lalaki o yung babae, kahit malaki pa yung sahod, pwede mo namang sabihin na hindi enough yung kikitain nyo, hindi enough yung income nyo para sa pamilya, di ba? Hindi naman kailangan talaga sabihin na malaki yung sahod, like nag-income ka 10,000 to 15,000 a month, parang ganon. So, for me, hindi siya qualified sa purpose na, nag-income ka ng 10,000 to 15,000 or more than 15,000 pa. So, dapat kasi is sa purpose yung binasihan nila ang gabi kasi sila sa sa sahod or sa income, sa source of income. So dapat yung income mo a month is hindi tataas sa 5,000. Okay? Yung income niyo both side or ng isang pamilya, kahit yung husband mo lang. So pag nag-interview kayo kasi kung anong source of income niyo, o pwede man natin sasabihin na hindi siya aabot ng 5,000 a month, and then walang stable na obra like um, walang mga, mga appliances. Census kasi, may merong interview and mag-interview sila about sa yung source of income, meron ka bang mga appliances, meron ka bang mga lupa, ganyan-ganyan, mga sasakyan. So, sasabihin natin na kahit meron ka bing motorcycle, or hindi naman talaga kailangan na sabihin na meron, pwede namang wala, okay? So, census talaga ang basihan upang ikaw may makabilang. So, dapat is pinaka-importante talaga is na census kayo. Okay? So, once sa census kayo, meron na kayo sa lista or sa data sa inyong municipality or sa city. And then, so ako kasi napabilang ako ng maaga dahil po ako po ay na-census na ng 3 times. So, sasabihin na natin na 5 years na po akong merong asawa. So, kami po ay kasal. And then, sa 5 years na yon nagkabahay ako. Sa 5 years na yon pang tatlo pa ako na sinsos. Unang sinsos. So, pang tatlo ko na sinsos. So, nakapasok na ako sa purpose. Ay, yung binasihan nila is yung aking mga source of income. So, actually, sinasabi ko sa iyo na hindi naman talaga kailangan na maliit yung bahay mo o malaki para, or upang ikaw ay makabilang. So, ito yung bahay ko, okay? Ito yung bahay ko, and once nakasali ka na sa purpose, ipinatawag ka nila para sa validation or for the interview. And papunta naman kayong so meron naman kayong meeting place, so hindi nila makikita yung bahay nyo. And yung mga kapitbahay mo naman na nalaman nila na, okay yung bahay mo, ganyan. So, hindi naman sila, hindi naman sila magreklamo. Dahil alam naman natin niya, yung purpose is para sa lahat yan. Okay? Para sa lahat na walang kakayahan, na kailangan ng tulong. Okay? Actually, yung bahay, hindi naman basihan na mayaman ka dahil malaki yung bahay mo, di ba? Nasa source of income yan, yung status ng buhay, yung educational, di ba? Nasa ganyang paraan yan. Ako pa ay naka-validate na, and after, ito yung mga requirements. During validation, pag nalaman mo nakasali ka, i-complete mo na lang yung requirements mo.
So, dapat kumpletuhin mo na lang yung requirements po para pagdating sa validation is talagang wala ng problema. Kung meron namang mga kulang na requirements, to be follow na lang dahil meron namang 1 year warranty, parang 1 year ibibigay na sa iyo upang ma-comply mo lahat ng requirements. So, yung lugar ko is nasa Negros po ako and napabilang po ako sa Seat 14. So, sobrang saya ko pa rin dahil sobrang laking tulong yan para sa aking pamilya and sa aking mga anak. Marami namang hindi napabilang. Kahit, yung anak nila nag-graduate na lang, hindi sila nakasali sa purpose. Kahit nasinso sila, siguro